According to Jean Piaget's stages of cognitive development, which stage is characterized by the ability to think abstractly and systematically. Aba, napakadali. Kahit nakapikit, alam nyo to. Would it be letter A, sensory motor, letter B, pre-operational, letter C, concrete operational, or letter D, formal operational? Letter D indeed, ang ating tumpak na choice for this item. These are the different stages, no, sa cognitive development theory ni Piaget. So unang-una po dito, sensory motor, no, from the term itself. Kapag sinabi po nating sensory motor, ginagamit ng estudyante, ginagamit ng anak natin yung kanyang senses at nag-improve din po yung kanyang motor skills. No? So here, merong mga reflexes yung bata, merong mga moro-reflex, di ba? May moro-reflex siya. Minsan, nagugulat yung bata. Meron siyang yawning, meron siyang coughing. No? These are all parts of your reflexes. And of course, meron din po tayo dyan, stranger anxiety. Takot yung bata sa mga hindi niya kakilala. No? And the milestone for this would be object permanence. When you say object permanence, alam na ng bata na kahit na tinakpan mo yung isang bola, yung isang bagay, nandyan lamang siya. Nasa ilalim lamang po siya ng kumot. Pre-operational. From the term itself, pre-operational, preschool po yung bata dyan. No? Preschool, pre-operational. So here, these are the different characteristics of our kids. Symbolic thinking, na mahilig po siyang mag-imagine. No? Ina-imagine niya na ito, no? For example, ito magic wand to. Yung stick ay isang magic wand. No? Pwede niya kang i-turn into a palaka. No? Parang ganon. Symbolic thinking. No? Very wild ang imagination ng ating mga anak dito. Animism. Akala niya lahat ng bagay sa kanyang paligid ay may buhay. No? So, kapag ka nauntog siya sa pinto, jujumbagin din niya, di ba? Pinapalo din niya yung pinto kasi akala niya masasaktan din yung pintuan. Centration, nakatuon lamang yung focus ng ating mga anak sa isang aspeto ng isang bagay. No? So kapag ka tinanong mo siya kung alin dito sa dalawang glasses na to, imbis na 100 ml, no? Kahit ng 100 ml lamang po ang laman ng dalawang baso, kapag ka mas matangkad yung isang glass, no? At mas manipis, yung isa naman ay narrower, no? Mas narrow siya, or I mean wider siya pero mas maiksi, iisipin ng bata na mas maraming tubig sa taller glass, no? So yan po yung centration. Nakatuon lamang yung kanyang focus sa isang aspeto ng isang bagay, no? Egocentrism, our child is very selfish. Akin to, akin lahat to. Bakit wala ako sa picture na to? Dapat andyan ako sa picture na to, no? Kahit explain mo sa kanya na hindi ka pa nabubuhay that time, no? Hindi niya maintindihan, okay? Minsan sasabihin niya, gusto ko kung ano yung kinain ko kahapon, no? Kala niya, kung naaalala niya, naaalala rin ng ibang tao. Okay? So that's egocentrism. All right? And then, of course, no, after this, you are going to have your copy of your PDF, no? So sa mga members po ng Team Thorndike, very easy. You can easily download. If you want to, you can easily print. If you want to, kung carry naman na po, na nakikinig lamang kayo sa video, no need naman na i-print pa, no, yung ating pong PDF. Okay? Concrete operational this time, the child is already at school, no? So nag-aaral na po yung ating mga estudyante dito, grade school years, no? Until towards the high school na siya. Okay? So here, meron ka ng decentration. Ito po yung kabaliktaran ng centration. Kung kanina, tinanong mo siya kung saan yung mas maraming tubig, sinasabi ng bata na dito sa mas matangkad na baso. Ngayon, alam na niya na, okay, parehas lamang sila. Okay? Kasi ngayon, kino-consider na rin niya, no, kahit yung width or yung diameter, no, ng ating pong baso. Okay? So that's decentration. Hindi na lamang sa isang aspeto ng isang bagay siya nakatuon. Conservation, alam niya na nako-conserve yung isang yung amount, no, kapag nilipat-lipat mo yung contents ng baso, wala namang nadagdag. Okay? So that's conservation. Seriation, the child is able to form series, no? So na-arrange siya yung mga bagay-bagay from shortest to longest,
from darkest to lightest or vice versa, from smallest to biggest, po pwedeng ganon. Concrete logic, meron na siyang logic pero kailangan mo pa ng konkretong mga bagay. Meron kang mga halimbawa, no? Kaya palagi kong sinasabi sa mga anak natin grade 2, grade 3, grade 4, meron pang pa-drawing, di ba? Yung math natin, hindi pa nila masyadong nagigets yung mga proseso natin, especially sa math, kung walang concrete na drawing, no? Kung walang mga concrete objects dyan, okay? And of course, yung hinahanap natin kanina, formal operational, meron ng abstraction, at meron na pong hypothetical thinking, no? If you were the president, if you were the vice president, and there was a move to impeach you, no? Meron mga ganon. How would you feel, di ba? So, pwede din siyang mag-hypothetical thinking. Kung before mo itatanong sa bata yan, sa anak mo, hindi pa niya maintindihan paano, no, but I'm not the vice president, no? I cannot be the vice president because I'm just a kid, di ba? Hindi niya gets, hindi pa abot ng kanya pong logic, no? Pero sa formal operational natin, meron na po tayong abstraction and hypothetical thinking.